Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Kahapon po naglabas po ang St. Luke's Medical Center ng kanilang statement, public advisory. Tungkol po dun sa circulating photo showing President Ferdinand Marcos Jr.'s alleged medical test results. Meron po kasi nagpapakalat ng peking test results ng Pangulong Bongbong Marcos. At mamaya papakita ko sa inyo kung sino yung isa dun sa nagpapakalat ng fake news. At isa pong DDS, isa pong burateros, mga kababayan, nagpakalat ng fake news. Sabi ng St. Luke's, yung alleged medical test result na inilabas na ito mga DDS, dito po ay fake and falsified. Basahin ko na, diretso na tayo. Basahin ko na itong public advisory ng St. Luke's para hindi po kayo mabudol kasi itong mga DDS talaga pong gagawin lahat, masiraan lang itong ating Pangulong Bongbong Marcos at magpakalat ng fake news. Sabi ng St. Luke's Medical Center. St. Luke's Medical Center is aware of medical test results falsely circulating online and on social media claiming to pertain to President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. These documents are fake and falsified. St. Luke Medical Center strictly upholds patient confidentiality and data privacy. So, hindi po basta-basta maglalabas ang St. Luke's o kahit, alam ko kahit sinong hospital o kahit anong hospital, hindi po sila pwede maglabas ng resulta, medical results ng kanilang pasyente. Bawal po yan. Ayan po kasi ay confidential at nasa ilalim po ng data privacy. Hindi po sila pwedeng maglabas ng ganong klaseng resulta. Lalong-lalo na kung walang kung walang consent ng pasyente. Bawal po 'yun. Pwede po silang yung kung sino man naglabas yan, pwedeng makulong, kung yung doktor ba ito, matanggalan ng lisensya, matanggal sa trabaho. Bawal po 'yun. So, ito pong lumabas na peking resulta na inilabas ng DDS, yan po ay fake. Gawa-gawa lang po nila yan. So, hindi po yun totoo. Medical results are released only to the patient himself or herself through authorized and official hospital channels. Yung mga resulta na yan, diretso yan sa sa pasyente. Hindi sila pwede mag-publish yan. Bawal po yan. Any medical results or documents obtained, posted, shared, or circulated outside these authorized channels are considered unauthorized, fraudulent, and falsified. The posting or sharing of a patient's medical information by anyone other than the patient constitutes a breach of data privacy and is a violation of hospital policy and applicable laws. The public is strongly urged to exercise caution, responsibility in sharing unverified and unofficial information, particularly alleged medical results, as doing so may contribute to the spread of false information and may expose individuals to legal consequences. So ito talaga ang trabaho ng mga kumukontra sa gobyerno ang magkalat ng fake news, disinformation, misinformation. Gusto talaga nilang budulin ng taong bayan, lokohin ng taong bayan. Ganun po ang trabaho ng itong mga nagpapakalat ng fake news. So yan po ay may kaukulang parusa sa hospital laws at lalong-lalo na sa sa batas. Yung pagpapakalat ng fake news. At naglalabas ka ng mga peking impormasyon na maaaring makasira dun sa pasyente. Bakit sila nagpapakalat? Kasi gusto nilang palabasin na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay wala ng kakayanang mamuno para yung kanilang vice presidente na napakasipag at napakatalino, sobrang galing, katulad nila, maupo sa pwesto. Ayun po yung layunin nila, kaya nagpapakalat po sila ng ganyang information, mga misinformation, disinformation, mga fake news.
Ayun, sino ba to? Sino ba tong nagkalat na ito? At ipahabol natin sa NBI. Pahabol natin sa NBI. Eto mga kababayan. Ito pong si Jack Argota, Sir Jack Argota mga kababayan. Nag-post po. At buti na lang, mabilis ang mga yung mga marites. At na-screenshot agad yung pinost na itong PWD na hindi ko maintindihan na PWD na. PWD. Person with Disability. Pero kung manlait, kala mo kung sino. Ito yung kaya sabi tuloy sa kanya, kaya ginawa ka ng Diyos na ganyan, nangongo. Nangongo. Dahil wala ka sasabihing maayos, so wala ka sasabihing matino. Kaya ginawang ganyan ng Diyos. Sabi nyo sa isang post ng isang influencer. Kasi alam nyo mga kababayan, sobrang manlait ito. Kung ito pogi, walang disability, siguro mas lalo na itong mapanglait, mas lalo na itong mayabang. Ngayon pa nga lang ganyan itsura niyan sobrang hambog na ang kupal na yan. Ito, pakita ko sa inyo. Sino ba yan? Ayan, ito. Yan, ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba ang pogi? Kung magsalita, kala mo kung sino. Kala mo sobrang pogi niya. Pero tingnan nyo, may disability na yan. Pero sobrang maglait, sobrang magmura, sobrang makapanghusga. Ayan. Tingnan. Ito, feeling pogi talaga tong kupal na tayo. Bire mo, Oo, alam ko nagulat kayo. Akala nyo si Derek Ramsey, si Sir Jack lang po ito. Ang taas ng pananampalataya niya sa sarili niya. Sobrang taas ang tingin niya sa sarili niya. Akala niya, poging-pogi siya. Kamukha nga daw siya ni Derek Ramsey. Anak ng toko. Ito yung Facebook page niya. Mamaya, babalikan natin to. Silipin muna natin to. Etong post ni Argota, etong ngongong DDS na ito. Ito mga kababayan, ay na-screenshot. Ayan. Ano ba post ni Argota? Sabi niya rito mga kababayan, pina-enhance ko kay ChatGPT. Di ko kasi mabasa. Ano sa inyo dito? Sa pagkakaintindi ko naman ay para bang may cancer sa kaliwang betlog si BBM na kailangan tanggalin. Ayan mga kababayan, laki nga natin, tingnan natin mababasa natin. Ayan naglabas siya. Naglabas siya ng St. Luke's Medical Center, yan ng resulta. At may findings, impression. May pangalan pa nga ng doktor Naku, yari ka, Argota. Pwede ka i-demanda ng doktor na ito kasi ginamit mo yung pangalan niya. Pwede na Junior Romualdez, January 26, 2026. So, bagong-bago, mga kababayan. Ito yung pangalan ng huwag na natin banggitin. Kita nyo naman So, merong nakalabas dito. Hindi ko na babasahin Ayan, kayo na lang po magbasa, mga kababayan. So, naglabas siya ng resulta na peke. Etong si Jack Argota. At pina-enhance pa raw niya sa ChatGPT. Ngongo ka na, hindi ka pa marunong magbasa. Mapanlait ka pa, mapanghusga ka pa, mayabang ka pa. Lahat na atang negatibong pwede mong itapon dito sa taong ito, maitatapon mo sa kanya Dahil iba talaga ugali nito, pag-uugali nito. At hindi na ito magmura, mga kababayan. Kahit yung mura ata nyo, diretso pag nagsalita siya. Pag nagsalita siya, ngongo siya. Pero pag nagmura, diretso. Anak ng teteng yan. Ayan, naglabas ng post itong si Argota. Ito, sabi tuloy ng isa nating kababayan, Dear PNP Anti-Cybercrime Group, please investigate this low-life scam. PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. said, this is really disrespectful, insensitive, and gross violation of the law. This must be looked into because it is clearly aimed at misleading the public. Ito po yung ginagawa nilang ito ay tama, misleading the public. Bubutulin ng tao, lolokohin nila ang tao para yung paniwala ng tao ay si Presidente Bongbong Marcos ay malala na.
Ayan po yung pinagkalat ni Jack Argota. Kaya nanawagan ito ating kababayan sa PNP, Cybercrime Group, pati sa NBI. Mali na po itong ginagawang ito. Misinformation, mini-mislead ang publiko. Niloloko ang publiko na itong Jack Argota na to. Ano nangyari? Binura eh. Binura na itong kupal na to, natakot siya eh. Ito. Meron siyang palusot eh. Meron siyang palusot eh. Ito. Sabi dito ng isang vlogger, Sir Jack, bakit mo ito binura? Buti matuli ng kamay ko sa screenshot. So na-screenshot. Bago nabura ni Argota, etong pinost niya na tungkol dito sa kalusugan ng Pangulo, na-screenshot na ng isang vlogger, itong si Romeo TV. So, sabi niya ni Ngongong Burateros, sabi niya sa post niya mismo sabi ng isang vlogger ni BBM na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wow, grabe Tingnan ninyo mga kababayan. Ito yung ad hominem. Ito yung lagi natin sinasabi na style ng mga DDS, ad hominem. Lagi silang ang binabanatan yung personalidad. Kasi hindi nila kayang i-counter yung issue. Kaya sila, ang style nila, binabanatan yung personalidad, hindi yung issue. Ad hominem nga. Ganyan ang po style ng mga didilis ng utak. Nako. Baka mas may utak pa yung dilis eh. Sabi daw ng BBM vlogger na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at hindi ko naman kilala. Bakit ko daw binura yung post ko? Kasi pag tinignan mo sa Facebook page niya, wala na eh. Sabi niya, bakit naman ako magbubura ng post? Tinanggal ni Facebook yan, tanga. Ha. Tingnan mo palusot na itong kupal na to. Tinanggal daw ng Facebook. Tinanggal daw ng Facebook. Naniniwala ba kayo dyan? Marami ng post ito, si Jack Argota, na kapag siya'y nakukuryente, binubura niya. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses, maraming beses na. Kahit kailan hindi ako nagbubura ng post, kahit magka-violation pa account ko dahil hindi ako takot. Hindi ko kabuhayan itong social media at lalong hindi ako tumatanggap ng pera galing sa politikong adik at magnanakaw. Baka tamaan ka ng kidlat, Argota. Hindi raw siya tumatanggap ng pera. Sigurado ka? Si Jay Guevara nga nandyan eh. Bakit? Dahil sa ganyan. At wala ka ng dating sa iyong mga followers dati. Kaya pumasok ka sa politika. Kasi nandyan yung pera eh. Tapos sasabihin mo, hindi ka tumatanggap ng pera. Siguro ulo ang putik. Sinungaling. PWD ka na, may kapansanan ka na, mayabang ka pa, sinungaling ka pa. O lahat na ng masasamang ugali, nasa iyo na. Hindi raw siya nagbubura ng post kahit magka-violation yung account niya. Hindi naman yun ang walang problema yung, maliit na bagay yun magka-violation yung account mo eh. Ang natakot ka, dahil pwede kang kasuhan. Unang-una ng St. Luke's at ng NBI at ng PNP. Kaya ikaw wala kang ligtas, Argota. Kasi kitang-kita, ang dami ng kumalat na yan na ikaw ang nag-post, kaya yari ka. Huwag ka nang magpalusot. Sinisisi niya yung vlogger. Naintindihan ko mahirap ang buhay mo at yan lang ang bread and butter mo ang tumatanggap ng pera kay PBBM bilang tagapagtanggol niya. Yan, grabe magmura. Kukuha na lang si BBM ng vlogger, katulad pa niyang hindi nakapagtapos. Ganito resulta ng vlogger na bobo at tanga. Yan. Sabi niya. Alam mo, Jack Argota, meron kang kalalagyan. Maghintay-hintay ka lang. Darating din yung oras mo. Darating din na mananagot ka sa batas. Dahil sa mga ginagawa mo at pinagsasabi mo. Hindi lang ikaw. Lahat kayong burateros. Yung isa pa, yung si Dada, yung dada ng dada, yung malaki katawan. Yung si Dada, marami ring mga sinasabi, minumura pa nga niya presidente.
gumagawa pa ng issue kay Claire Castro at sa presidente. O pwedeng ano yun eh, pwedeng kaso yun eh. Di ba? Misinformation. Disinformation, misinformation, lahat na. So ayan mga kababayan. Nagpakalat po ng fake news etong si Sir Jack Argota. Siya po ay naglabas ng post na kung saan, meron daw cancer etong si Pangulong Bongbong Marcos. Which sabi naman ng St. Luke's ay hindi po totoo. Wala pong ganong nilabas na na medical records o results at inilabas sa social media. Hindi po ganon. Wala pong ganong klaseng patakaran ng St. Luke's at bawal po yan. Ito si Ngongong Argota, NBI, PNP, pati St. Luke's, pwede niya pong sampahan ng kaso ito. Dahil unang-una, sinisira ang inyong imahe bilang isa sa pinakamagagandang hospital dito po sa bansang Pilipinas. Kaya St. Luke's dapat gawan nyo ng gawan nyo ng action ito. Huwag nyo hayaang masira kayo netong Sir Jack Argota na to. At sa PNP at NBI, pwede nyo pong silipin ito at nagkakalat po ng fake news. Mini-mislead po ang taong bayan dito sa ginagawa na itong PWD na to. Pero PWD na, ganyan pa, fake news pa. Wala kayong makukuha mabuti rito. Wala kayong makukuha mabuti rito. Puro kasinungalingan, puro fake news, puro panlalait, puro pagyayabang ang makikita nyo rito. Sa post na itong Jack Argota na to. Kaya maghintay ka na lang, Jack Argota. Abang-abang ka dyan. Baka may kumatok na lang sa bahay mo at hanap-hanapin ka. Bakit? Baka may warrant of arrest ka na isang araw dahil sa pinaggagawa mo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Huwag po basta-basta maniniwala sa lumalabas sa social media. Mag-ingat po sa fake news, lalong-lalo na po kapag DDS po ang naglabas. Sigurado po yan, fake news po yan. Huwag po kayong maniniwala. Doon po kayo sa legit na mga media outlets. Doon po kayo titingin kung ano po ang mga lehitimong balita. Doon po, huwag po dito sa vlogger na ito. Wala. Puro fake news ang nandiyan sa Facebook page niya eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.